Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Normal lang ito na gawin ng mga abogado ni Jingo yung mga lahat ng remedies na available sa kanila, pero ako naniniwala ako hindi na dapat pagbigyan yan. Delaying tactics lang yan. At saka paano naman nila nasasabing denied sila ng due process? Ang haba-haba na ng prosesong ito. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Oh. Kaya ngayon, ang sinasabi ni Jinggoy kasi, mga kabunyog, Ipinagtataka ni Senador Jinggoy Estrada ang napakabilis na pag-usad ng kanyang kaso. Ito ay matapos na magpalit ng liderato ng Senado kung saan siya napabilang sa bagong majority. Isang linggo lang matapos na maglabas ng resolution ng Department of Justice ay agad na nagsampa ng kaso ang ombudsman. Taliwas ito sa pangako na magsagawa ito ng sariling independent fact-finding investigation. Sabi ni Estrada, kung ito ang kapalit ng kanyang paninindigan para sa tama, ay kanyang tatanggapin. Gagamitin umano niya ang lahat ng remedyong legal at inihahanda na ng kanyang mga abogado upang ipakita ang mga irregularidad sa proseso. Dahil maraming mga ebidensyang isinantabi at hindi nabigyan ng timbang, si Estrada at iba pang mga dating opisyal ng DPWH ay kinasuhan ng plunder at paglabag sa anti-graft law kaugnay ng flood control scandal. ang sinasabi ni Jinggoy, minadali daw tong kaso na to. Oh, yun ang nirereklamo ni Jinggoy. Bakit daw, ang napansin daw nila, nang maging majority na sila ng Senado, yun ang sabi ni Jinggoy, nang sila na daw ang majority ng Senado, sila nila Cayetano, nung mapalitan daw ang liderato ng Senado at sila na yung mayorya, pinabilis daw ang kaso laban sa kanila. Yan daw ang napansin ni Jinggoy. Kaya ang sa madaling sabi, ang obserbasyon ni Jinggoy, politika ang pagsampa sa kanya ng kaso. Kasi binilisan daw yung kaso laban sa kanya dahil sila na yung majority sa Senado. Gusto daw na tibagin yung grupo nila na 13 na kampi kay Cayetano. Kaya para matibag yung 13, tinatakot daw sila at si Jinggoy daw, kinasuhan na para pumayag na lumipat siya doon sa minorya. Yun daw yung yun yung sinasabi ni Jinggoy na itong kaso sa kanya minadali. Minadali. Yan yung yan yung sa totoo lang, mga kabunyog, tayo na nagsubaybay ng mga kaso na yan sa flood control. Paano naman sinasabi ni Jinggoy na minadali? Sa totoo lang, tayo na nga ang kumakalampag sa ombudsman. Sabi natin sa ombudsman, Ombudsman Buying, wala kayatang natutupad sa sinasabi mo. Kung tagal-tagal na ng mga kaso na yan, di ba? Tayo alam natin na hindi minamadali yung kaso na yan ni Jinggoy. Ang tagal-tagal na nga. Di ba? Kailan ba nagsimula ang investigasyon niyan? 2025, mga August pa yata yan. August, September. Imagine niyo yan. Ang investigasyon nagsimula September 2020, August at September ng 2025. Malapit na tayong mag-August Mag-iisang taon na. Kaya ano naman ang sinasabi ni Jinggoy na minadali? Minatagal. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi minadali yan. Minatagal. Kaya nagsimula ang investigasyon ng kaso na yan, August 2025, kung hindi tayo nagkakamali. Tapos, ang sabi noon ni Ombudsman Buying Rimulya, by December, magpapasko sila sa kulungan. Tuwang-tuwa tayo noon. Sabi natin, wow, magpapasko sa kulungan itong mga senador nasangkot sa anomalya sa flood control. Wala, hindi nangyari. Hindi na i-file yung kaso. Walang nangyaring pagkakakulong noong December. Ang nakulong lang noong December si Diskaya At saka yung mga officials ng DPWH. Tapos nag-January na, 2026. Tapos nag-February. Ang naaresto lang si Bong Revilla. Tapos wala na namang kasunod. Kinakalampag na natin noon si Ombudsman Buying. Sabi natin, Ombudsman Buying, nasaan na yung pangako mo? Panay pangako ka lang yata
wala naman yatang makakasuhan diyan na ano na big fish. Bakit wala pa rin kaso sila Villanueva, sila Jinggoy, sila Chis Escudero? Sabi mo makakasuhan na. Po sabi naman ni Ombudsman Buying, maghintay kayo mga April, isasampa na namin 'yan. Pero ang iba, mas marami isasampa daw nila Mayo. Oh, Abril hindi nila na isampa yung kaso. Tapos ngayong katapusan na ng Mayo na isampa yung mga kaso. So, minadali ba 'yon? Hindi, minatagal. 'Di ba? Oh, kaya yung mga ano na 'yan, yung mga drama na 'yan ni Jinggoy na ginigipit sila, politika daw ang dahilan kaya binilisan yung pagsampa ng demanda laban sa kanya. Wala yan. Ang tagal-tagal na nga ng mga kaso niya. Di ba? Oh, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, hindi totoo yung sinasabi ni Jinggoy na politika ito. Ginagamit lang ni Jinggoy yung dahilan na gusto daw silang tibagin sa mayorya para palabasin na inaapi siya. Para palabasin na political persecution ito. Pero hindi naman to political persecution. Wala. Drama lang yan ni Jinggoy. Kung ano-ano naman na palusot. Actually, may palusot pa nga nung isang araw. Hindi daw siya pwedeng makulong kasi magpapa-opera daw siya ng kanyang tuhod. Wow! Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, ito kasi mga kabunyog, nabalita na kasi ito. Ayan Quezon City cell being raided for Jinggoy Estrada. Yun rene-ready na yung kulungan sa Quezon City. Yan Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa payatas ito. Rene-ready na yung kulungan niya. Kasi inaasahan na yung arrest warrant para sa plunder. Kaya yung sinasabi ni Jinggoy na minamadali, ang tagal nga Binibigay sa kanya ang lahat. Yung due process, binibigay ang due process sa kanila. Actually, anong mga investigations na ba ang pinagdaanan niya? Dumaan yan sa investigation ng Blue Ribbon. Dumaan yan sa investigation ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI. Pagkatapos dumaan sa preliminary investigation ng DOJ. Pagkatapos review na naman ng Ombudsman. Ganun kahaba ang investigations na pinagdaanan niya. Blue Ribbon, ICI, NBI, DOJ, Ombudsman. Ganun katindi ang prosesong pinagdaanan niya. Paano mo ngayon sasabihin na minadali yan? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ganun kahaba ng proseso na pinagdaanan ng investigation na yan. Kaya mali yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.